Paano ba natin i-verify at i-activate ang ating mga ShopeePay account? That's what I'm going to share with you today, so keep on watching. Hi everyone, it's Emmy Grace and welcome back to my channel. So kung naghahanap kayo ng mga video tutorials about being a Shopee seller or TikTok seller, so meron akong playlist about those kinds of contents. Or kaya naman kung meron kayong desire na maging affiliate marketers, na gusto nyong ma-maximize yung mga social media accounts nyo. Tapos at the same time, mag-earn dito ng income or kaya ng passive income. Meron din akong playlist about being a TikTok affiliate at a Shopee affiliate. So hanapin nyo na lang yun dun sa mga videos sa channel ko or kaya naman nalagay ko sa description din yung mga playlist na yun. So today, ang i-share ko nga sa inyo ay paano tayo mag-verify at paano tayo mag-activate ng ating mga ShopeePay account. So bakit ba importante ito? Kasi gagamitin talaga natin yung ShopeePay bilang mga Shopee seller. Or kaya naman kung tayo ay Shopee affiliate or kasama tayo sa Shopee affiliate program. So kailangan natin yung ating ShopeePay. Kaya kailangan ma-verify at ma-activate natin yung ating mga ShopeePay account. So first ay pag-usapan muna natin ano ba yung ShopeePay. So yung ShopeePay is Shopee's official in-app e-wallet na regulated ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So ibig sabihin lang na pwede natin gamitin yung ating mga ShopeePay sa ating mga online transactions or sa mga payment transactions actually. So pwede para maging safe at cashless yung ating mga payment transactions such as the following. So number one ay sa mga online transactions natin kung gagamitin natin yung ating mga Shopee. So kung bibili tayo sa ating Shopee ay pwede na natin gamitin yung ShopeePay para pambayad doon sa mga in-order natin. So instead of having yung COD na wherein magbibigay tayo ng cash doon sa mga riders ay pwede na natin gamitin yung ShopeePay para magbayad tayo ng mga binili natin. So yan, that's number one. Number two ay pwede din naman sa mga offline na mga payment transactions. Pwede natin ipangbayad yung ShopeePay sa mga merchants na nag-a-accept ng ShopeePay. And number three ay pwede din natin itong gamitin sa pagta-transfer ng mga ng pera natin from ShopeePay to another e-wallet or kaya naman from ShopeePay sa mga bank accounts natin. So yan yung benefits ng pagkakaroon ng ShopeePay. So alam ko marami na ding mga merchants na nag-a-accept ng ShopeePay. So kaya pwede na natin ipambayad yung ating mga ShopeePay. So now the question is, paano ba natin i-verify yung ating mga ShopeePay account? Pero siguro yung question na sagutin muna natin ay bakit ba natin kailangan i-verify yung ating mga ShopeePay account? So pwede naman actually yung ating mga ShopeePay ay non-verified. Pero meron lang mas maraming benefits kapag na-verify yung ating mga ShopeePay accounts. Number one ay kapag ikaw ay Shopee seller, at least kapag meron kang transactions na gustong gawin sa Shopee, like for example, ay bibili ka ng materials or bibili ka ng particular items, so pwede nang from your seller balance ay itatap up mo to doon sa, or ika-cash in mo doon sa ShopeePay mo. Tapos ito na yung gagamitin mong pambayad. So kapag naman ikaw ay Shopee affiliate, ay sa ShopeePay natin, tina-transfer ni Shopee yung ating mga commission. So, yan ay up to 100,000 yung limit natin. Doon itatransfer ni Shopee yung ating mga commissions. Pero, kung ikaw naman ay buyer sa Shopee, pwede namang hindi na naman i-verify yung iyong ShopeePay account. Pero ano ba yung benefits? So number one nga ay meron tayong wallet limit na 100,000. So kapag na-verify yung ating mga ShopeePay account, meron tayong wallet limit na 100,000. And then meron din tayong other features na pwedeng magamit. Like for example, pwede tayong mag-bank transfer or kaya naman ay mag-send ng money sa ibang mga e-wallets or ibang mga bank accounts. So now, paano ba natin i-verify yung ating mga ShopeePay accounts? So merong mga list of additional information na kailangan natin i-provide kay Shopee para ma-verify yung ating mga ShopeePay. So ililistahan ko na lang lahat dito sa inyong mga screen para makita nyo din yung mga additional information na to. Pero ito yung mga sumusunod: place of birth, date of birth, nationality, industry, occupation, employer name, employer, industry, occupation, civil status, and purpose of account opening. So ito yung mga kailangan na additional information. So bago kayo mag-verify ng inyong mga ShopeePay account ay i-list down nyo na itong mga to. And then, reminders lang when verifying your account ay kailangan nyo i-fill in yung details as shown sa inyong mga ID. So importante na nagmamatch yung information na nandun sa ID nyo doon sa information na pinrovide nyo doon sa kanina.
Kasi sometimes, no, lalo na kapag ka-affiliate kayo, pag hindi nag-match talaga yung information na nandun sa ID, ay hindi talaga ma-verify yung inyong mga affiliates. And number 2 ay magsasubmit tayo ng clear picture of our ID and a picture of yourself holding yung ID. Ito yung para ma-speed up lang yung verification process. So, by the way, merong ibibigay na instruction sa inyo si Shopee kung paano nyo hahawakan yung ID nyo, paano kayo magpipicture na holding your ID. So, meron namang instruction si Shopee na nakalagay doon. So, that's number 2. And then, number 3 naman ay for minors. Ito yung usually nare-receive ko din. So, pwede din ba natin ma-verify yung Shopee Pay natin using, kapag tayo ay minors. So, for minors na ang age nyo ay 13 to 17 years old, so, pwede naman, given na ito yung isasubmit ninyo. So, number 1 ay birth certificate. And then, number 2 ay parent consent. So, merong form dito si Shopee na kailangan i-fill up and then isa-sign din ng inyong mga parent or ng inyong guardian. And then, number 3 ay valid ID of parent or guardian. And then, number 4 ay proof of guardianship if applicable lang naman. So, ito yung para sa mga minors. So, pwede kayong mag-verify ng inyong mga Shopee Pay account, pero kailangan nyo mag-submit nitong mga requirements na to. So, after nyo ma-submit yung verification ng inyong mga Shopee Pay account, ay makaka-receive kayo ng notification kay Shopee or sa Shopee app informing you kung ano yung result ng ating pagbe-verify. So, now, pagka na-reject naman tayo, kasi merong mga instances na nare-reject talaga. So, pag na-reject naman, ay pwede natin ulit itry na mag-verify ng ating mga Shopee Pay account based doon sa reason na nakalagay doon sa notification. Pero, kung gusto nyo talagang mapabilis na yung verification ng inyong mga account, ay pwede naman kayong mag-seek ng help. Gamitin nyo lang yung customer support ng Shopee. Or kaya naman ay mag-chat kayo dun sa Shopee chat. I-assist naman kayo ng mga customer support doon. So yan, so ito yung mga list of additional information at list of valid IDs na kailangan natin sa pagbe-verify ng ating mga Shopee Pay account. So now, sasagutin ko lang yung mga questions about doon sa valid IDs. Meron din kasi ako mga nare-receive na mga questions about valid IDs. So, paano ba natin malalaman na yung ID na gagamitin natin ay approved for Shopee Pay verification? So, ito yung mga things that we have to consider or kailangan natin i-follow para ma-verify yung ating mga Shopee Pay account. So, number 1 ay input correct details. So, kagaya ng sinabi ko kanina that we have to fill in the details as shown doon sa ating mga ID. It's because importante na yung information na nilagay natin sa registration ay yun din yung information na nandun sa gagamitin nating ID. So, make sure lang na complete at correct yung mga details na gagamitin natin or i-input natin dito sa ating pagbe-verify. So, number 2 ay documents should be readable. So, kailangan ay nababasa at malinaw yung picture na i-upload natin. Do not cover any information or kaya naman ay tanggalin natin kung meron tong mga stickers, ay tanggalin natin yung mga stickers dun sa ID natin at tanggalin din natin dun sa mga plastic cover or sa mga plastic cases ng mga IDs natin para mas mapicture natin siya ng malinaw. So, kailangan ay nababasa yung mga information na nandun sa ID natin. So, make sure that yung ID details are readable at nagmamatch nga siya doon sa inputted na details na ginawa natin kanina. So, number 3 ay IDs should be valid. So, ang ibig sabihin lang nito ay gamitin natin yung hindi expired na mga IDs. So, kasi hindi talaga i-accept ni Shopee kapag expired yung ating mga IDs. So, make sure lang na yung validity nito ay nandun pa rin siya sa period na valid yung ating mga IDs. And then, number 4 ay IDs must have your complete name, birth date, picture, and then ID number. So, ito yung kailangan na meron dito sa ating mga ID na gagamitin for verification. Number 5 ay selfie with your ID should be clear. So, ito yung sinasabi ko kanina na magsa-selfie kayo, no, na hawak nyo yung inyong mga ID. So, lalagay ko yung screenshot kasi may nakita akong picture kung paano siya gagawin. So, yan, ganito siya gagawin. At manually natin i-upload yung ating mga selfie. So, kailangan hindi tayo nag-move around. Tapos, kailangan clear din yung information, nababasa din yung information doon sa ID na hawak natin. Tapos, malinaw din yung ating mga mukha. So, that's number 5. And then number 6 ay for minor applicants nga na 13 to 17 years old ay kailangan natin yung mga requirements na nabanggit ko kanina. So, ito yung paano natin malalaman kung yung ID natin ay valid siya or yung ID natin ay approved siya for Shopee Pay verification. So, paano natin i-activate yung ating mga Shopee Pay? So, sa inyong Shopee app ay may nakalagay dyan na Shopee Pay. So, i-click nyo lang yung Shopee Pay and then it will lead you to this screen. So, nandito yon sa screenshot nyo. Pero meron
meron diyang nakalagay na note lang for your security. So, make sure lang or ensure that only you have access to your wallet. So, meron siyang nire-require na mga particulars to set up your Shopee wallet. And then, ang i-click natin dito ay yung set up Shopee Pay wallet. And then, after that, ay ito ngayon yung makikita nyo sa inyong mga screen. Nakalagay dyan na activate Shopee Pay account. Meron dyan, isa-send sa inyo na OTP sa Shopee. Tapos, itong OTP na to ay ito yung doon sa mobile number na ginamit nyo for your registration. So, make sure lang na hindi nyo i-share itong OTP sa kahit kanino. And then, kapag nag-send si Shopee ng OTP sa inyo, ay ita-type nyo lang yung OTP number and then i-click nyo lang yung continue. And then, ito ngayon yung lalabas sa screen nyo, yung personal information. So, nakalagay dyan yung first name, last name, middle name, and then email address. So, yung email address ay optional lang ito. So, pwede nyo nang hindi ito ilagay. Pero make sure lang yung personal information nyo ay nakamatch din ito doon sa pag-verify natin or doon sa details na nilagay natin sa verification ng Shopee Pay. I-click lang natin dyan yung by continuing, you agree to the terms and conditions and then click confirm. Meron dyan lalabas na biometrics authentication. So, para lang mas madali na mag-authenticate sa paggamit natin mga Shopee Pay. Kasi minsan, kapag ginamit natin yung Shopee Pay, so kailangan pa natin i-input yung ating mga PIN. Pero kapag meron tayong biometrics, naka-authenticate ito, kahit yung face recognition natin or yung thumb, ay pwede na natin siyang gamitin. So, mas mapapabilis lang yung ating transaction gamit yung biometrics natin kaysa mag-i-input pa tayo ng mga PIN number. So, yan. Pwede naman natin i-click yung Use Biometrics Authentication or pwede natin i-click yung Set Up Later. So, there you go. So, ganun tayo mag-verify at mag-activate na ating mga Shopee Pay account. So, I hope na nakatulong itong video sa mga nagtatanong sa akin, no, kung paano tayo mag-verify at mag-activate na ating mga Shopee Pay account. So, kung nakatulong man ito, please give this video a big thumbs up at mag-subscribe na rin kayo. So, join our Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification for more videos like this. Sa lahat ng mga playlist na ilalagay ko sa description box. So, thank you so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye, everyone.